Nakakausap po natin ang 6-year-old Jiu-Jitsu champion ng Pilipinas. Kasama niya ang kanyang mommy at daddy, of course. Welcome to Afternoon Delight, si Brielle Bartolome and parents Brian and MC. Magandang hapon po sa inyo at congratulations! Thank you. Thank you. Okay, so unang-una gusto nating tanongin, no, Daddy Brian, Mommy MC, saan po ba nanggaling ang hilig ni Brielle sa sport na ito? Ano ba to? Kayo yung nag-introduce? How did it all start? Nag-start kami kasi kami mag-asawa, we're doing jiu-jitsu for the longest time. So, dalaga binata pala kami, nag-jiu-jitsu na kami. So, lumabas si Brielle, tsaka yung isang kapatid niya, si Tiago. Yun, in-introduce namin sila sa jiu-jitsu at age 4. Kamusta naman po yung reception right away? Did she pick it up ng sobrang bilis? Tapos kitang-kita po ba na sobrang saya niya din when she was starting out? Actually, when she's starting out, we just let her play. Kumbaga, play lang. He took it seriously, mga 5 years old na siya eh. Doon, when she started competing na rin at age 5. Okay, so, Daddy Brian, ito ba ay ang lumalaking bata, nakikita niya na siguro pag nag-e-exercise ko, dinadala niya sa gym? Paano ba yung exposure niya, kunyari? Yes, kasi ano pa lang to eh, nasa stroller pa lang to. Pag nagtitraining kami ni mami niya, kasama na sila. Then, actually, we also own our own gym. Opo. So, baga, doon na sila after school, diretso na sila sa gym namin. Doon na sila tutor. So, parang lumaki na rin siya sa gym talaga. Mommy, Daddy, yung po bang si Brielle, siya po ba yung nagsabi, nagpresenta na magpaturo sa inyo? Actually, before, talagang lay lang talaga. We didn't expect anything from her. Tapos, nung sinart namin siya isali sa tournament, nakita namin na ay may potential. So, tinuloy-tuloy lang namin yung training niya. Tapos, sabi niya, siya na mismo nagsasabi kasi we don't want to push her din naman. So, siya nagsasabi na I wanna join, I wanna compete, and I wanna train. So, hinahayaan lang namin siya. Gaano katindi yung kilig? Because of course, obviously, jiu-jitsu is a sport that's very special for the both of you. And seeing your child now, enjoying the sport, loving it, and actually dominating in it. She is a champion at 6 years old. How is it all, what does that mean to you? At ano yung pakiramdam? Super happy and nakaka-proud kasi we're not expecting na she will like it too, but hindi lang niya nagustuhan and she excelled pa. And then, ang maganda doon is, nakakatuwa dahil may iba ding kids na kasabay niya lumaki, kasabay niya mag-train na nag-excel din. So, sobrang proud as a parent and as a coach. Okay. Ano po yung training routine, ang training regimen po ni Brielle, Daddy, Mami? Siyempre sa morning kasi school siya. Then after school, he'll rest a little. Tapos 4 times a week, jiu-jitsu siya. Tapos twice a week, nag-judo pa siya. Wow! Yes, every weekends, pag Saturday, nagre-wrestling pa to eh. Wow. Parang may wrestling coach kami na hinahire para turuan din siya. Then in between that, every after training, meron pa siya mga conditioning, mga jogging, push-up, mga ganun po. Okay. I understand though, if you are doing jiu-jitsu, kasi crucial rin na may training ka sa diba, judo and wrestling. Actually, yung mga gold medalists natin sa Asian Games sa judo nag-start before competing for jiu-jitsu. But Mommy MC, Daddy Brian, paano po sinisingit yung oras for Brielle to, just play? Maybe play with the Tiago also and some of her friends kung ganun po ka sunod-sunod yung training niya. Saan po isinisingit? Yes, kasi like what I said, after school, diretso na sila sa gym. The gym that we created kasi, we specialize on kids.
Okay. After school nila, may hinire na kami na tutor doon. So yung mga ibang teammates niya, na classmate niya rin, goes to our gym, doon na nagtututor. And may play area na kami doon. Kumbaga, meron kaming arcade doon. Oh, wow! So parang it's a very kid-friendly environment. So in between their training, kasi most of them parang nagiging full-time athlete na rin, naglalaro sila sa gym. Parang playhouse na rin yung gym natin. Okay. May tanong ako kay Brielle. May mga nambubuli ba sa'yo sa school? Do you have bullies in school, Brielle? No one. Wala. No one. Oh. Brielle, when you talk to some of your classmates, do you also teach them jiu-jitsu? Do you show them your moves? Yeah? Ay, masaya yon. Tara, itatapon kita. Ganda na. Do they have fun also with you when you teach them? Do they have fun? Yes. Yeah. Did you ask them to join you in the gym? Yes. Yeah. Did they say yes? Oh. No? Kala ko may recruiter na kayo, mommy and daddy eh. Kinakabahan ako, baka influensya mo mag-volleyball yung bata. Ay, nako. Pwede rin. Mga daddy, mami, ito curious po ako, no? So, nagre-wrestling siya, okay, judo, jiu-jitsu. I'm sure nakasilip si Brielle, pero at paano niyo pinapaliwanag, halimbawa, yung mga full contact, halimbawa, ng mga ultimate fighting na ganyan, nasabihin natin na medyo, yung mga bodily fluids na medyo hindi dapat makita sa edad ni Brielle. Ano yan, parang, syempre parang girl pa rin siya kahit papano. So, we still teach her na, kasi it's a guy sport. So, medyo kasama niya puro lalaki. Pero, we don't forget to remind her na minsan pag nakabuka ka na, close that a little, girl ka pa rin. Mga ganun po. Apo. Ano pong mensahe po ninyo sa mga magulang who think that it's medyo masyadong maaga pa ang ganyang edad para ipasok ang anak sa martial arts? Okay, ang ma-advise namin is, sa una, syempre you need to ask your kids, hindi pwedeng sapilitan hindi pwedeng pilitin. Then, secondly, let them try it first. No pressure, palaro-laro lang, tumbling-tumbling lang. Then let your kid decide kung gusto niya ituloy o hindi. Kumbaga, no pressure. Pero syempre, as a parent, kailangan meron din tayong konting enforcement na, kailangan mo to gawin para sa'yo to, exercise to, hindi puro gadgets. Kasi sa panahon ngayon, mostly mga bata, nag-gadgets na maghapon So, this is a way to escape that gadget kahit 2 oras lang for training. Kumbaga, don't force them, but put a little enforcement na you need this. Kailangan mo to. Self-defense to, health to, mga ganun po. Alam ko po sa training ng judo at jiu-jitsu ay ang first lessons doon ay yung matututo kang bumagsak. Opo. Siguro may mga parents na mag-worry sa katawan na ganyan kabatang katawan na medyo yung impact ng pagbagsak. Ano po masasabi niyo ron, Mami? Actually, ako as a mom, I always receive questions like that. So I always tell the parents na it's better na to, I personally, I want to prepare my kids for the real world than to protect them. Kasi, like for example, yung mga ganyan na injuries, well, this is a contact sport. So, of course, merong mga accidents, but of course, if you are trained, maiiwasan at mababawasan yun. Tanong lang po, no? So, kayong dalawa, mommy and daddy, kayo na mismo yung coach ni Brielle, tama? Kami ni Mami is the jiu-jitsu coach. Meron kaming hinire na judo coach, and the iba si wrestling coach. Pero mostly, kaming dalawa talaga ni Mami ang nagtuturo. Mami, daddy, tanong lang, kasi syempre, you guys, nag-jiu-jitsu kayo for the longest time. You've been practicing it, you've been teaching it. How do you balance now, being a parent, wanting to teach your kids, wanting them to do well and excel, as Brielle has done also, but also, alam mo yon, yung parang ipupush nyo siya, pero teka lang, 6 years old lang. Teka lang, alam mo yon, yung balancing yon. Kasi as a coach, I'm sure,
'di ba, yung mga tinuturuan nyo, kailangan idiin nyo talaga minsan. Paano binabalanse yun? Yes, what we do, kasi ang ano namin dyan is, syempre, minsan may emotion na halo eh. Emotion yan eh. So, of course, kaming mag-asawa, nag-uusap kami minsan na, kunyari, minsan, of course, we're not perfect. Minsan, napipressure din namin eh. Pero we see to it na, we talk to it, kami mag-asawa na, medyo kung ba nagpipigilan kami. Kumbaga, hindi tayo perfect. Minsan, syempre, nadadala tayo sa emosyon. Pero, kami mismo mag-asawa, nagpipigilan na, medyo sobra na yan. Medyo line low. Parang ganun po. Pag nag-armbar na, ibang usapan na yun. Ano po ang maaring ituro, kunyari, ng jiu-jitsu training, kunyari, sa, let's say, temperament ng bata at, let's say, pakikitungo sa mga kaedad, sa mga kalaro po? Ayun, actually marami kaming estudyante na nagsimula, yung meron talaga silang temper, yung mga pitbull. Pero ang ginawa namin sa jiu-jitsu, dinisiplin namin sila na parang, ito, gawin nyo lang to sa loob ng gym. If you do this outside the gym, tatanggalin namin kayo. Kumbaga, hindi pwedeng ganyan sa gym. Hindi pwedeng ipag-away kayo. Now, the kids kasi, they started to love the sport so much na parang ayaw nila mawala na sa kanila. Yes. Kumbaga, pag uwi nila sa bahay, pagod na sila, ba't pa ako makikipag-away, ba't pa ako makikipag-asahan, pagod na ako. Parang gano'n. So, it disciplines them. It gives them parang kumbaga self-discipline na rin sa kanila na huwag makipag-away kasi pagod ka na eh. Tsaka Tama. kung nasa gym, huwag ka pa sa labas. So, ganun po. Correct. Expend yung energy, may paglalagyan yung energy kasi, di ba? Curious lang ako, no, mommy and daddy, kasi syempre they always say na it's best to put kids into whatever sport they love kasi yung disiplina, yung character, nabibuild ng maaga. Ano yung mga simpleng bagay na nakita nyo has changed simula nung nag-compete o nagte-training na si Brielle? Maliliit na bagay lang you see every day. First talaga yung discipline. Like for example, kasi like ang judo is very traditional. So yung mga little things na we teach kasi the kids to fix their shoes around the mat. So nadadala kasi nila yon outside the mat. So sa bahay, napapansin namin na, si Brielle, inaayos niya yung mga gamit niya. So, and yung mga little things talaga na akala mo na hindi mo usually papansinin, pero mapapansin mo siya talaga. Okay, before we let you guys go, Brielle, question lang, aside from training, different practices, jiu-jitsu, judo, and wrestling, what else do you like to do? You like school? Or do you watch TV? Ano mga gusto? What do you like doing every day? What? YouTube. What about games? Do you play any other game? Oo. Ano daw? Ano daw po, mami? Gymnastics. Ano daw? Gymnastics daw po. Gymnastics. Talaga all Ain't around. got no time for those video games. Hindi, nag-YouTube nga siya. YouTube? Oo, Gymnastics. mahilig daw manood. Oo. Brielle, huwag mo panoorin yung Mike Tyson versus Jake Paul, ha? Hindi yung sport, sorry. Okay. Okay. Oo. Teka, mabilis lang. I-announce lang natin yung mga dates ng mga recent na victories nitong si Brielle. So, nung March 9, Marianas Pro Japan, nanalo po si Brielle. And March 10 naman sa Asia Jiu-Jitsu Cup. So, congratulations, Brielle! Yes. Such a great job! Yes. Anong premyo ni Mami at Daddy? Oo nga. Tour sa Japan. Wow! Tour sa Japan plus PlayStation 5. Joke lang. Okay. Daddy, mabilis lang po. Sa mga gustong i-enroll, halimbawa sa gym ninyo, ang mga nanonood po sa atin, saan po kaya sila maaari pumunta? Yes, we are located at the heart of EDSA in front of White Plains Shrine in Midway Court Building. The name of the gym is Dojo Garage.
Dojo Garage. Alright. Out at EDSA going Makati side. Okay. Meron ho bang website or any social media account ng gym? Yes, we have a Facebook page, Dojo Garage, ang Facebook page namin. Okay. Yan ang pangalan, Dojo Garage. Oo. Ganda. Well, maraming salamat po ulit sa inyo, Bartolome family, Mommy MC, Daddy Brian, and of course, ang star natin, ang star ng pamilya, 6-year-old Jiu-Jitsu champion, Brielle Bartolome.